So ito na, ilabas ko na yung mga iba pang gamit na gagamitin natin. So ito yung para sa mga terminal plug. Ito yung relay. So ito yung madalas kong ginagamit. I think mas recommended ko to kaysa doon sa mga branded, yung Bosch, yung ano, hindi ako gumagamit dun. Mas tumatagal ako sa ganito. Tapos mura lang siya, so madaling palitan, marami akong stock ng ganito. Gamit tayo din ng fuse for safety purposes lang. So ang fuse na nilagay ko dito yan, kulay blue, 15 ampere yan. So kasi ang busina natin is nag-rate yan ng peak na 150 watts. So kung 12 volts yun, times nyo dun sa yung 12 volts divide nyo dun sa 150 watts, makukuha nyo yung rated amperahe, tapos magdagdag na lang kayo ng ano, ng mga 20%. So yun yung ilalagay nyo ng fuse. Tapos ito dielectric grease na gamit ako yan madalas sa mga yan, sa mga plug, nilalagyan ko yan ng grease. So ito parang prevention, tsaka maganda ano, para mas matagal yung contact, kasi usually ang mga ano, nagkukurod yan eh. Pag nagkurod yan, nag-lose contact siya. So ito, madalas ginagamit ko yan sa electrical. Mura lang to, pero malaking ano to. So gumagamit din ako nito. Madalas ginagamit to sa mga spark plug eh. Tapos yan, cutter, yan, magkakat tayo, tsaka mag-splice. So ang ikakat natin mamaya is yung parang pinaka-buzzer. So possibly mabuboy talaga yung warranty nyo. Pero kung gusto nyo ano, hindi mabuhay yung warranty nyo, yung buzzer na yun, nabibili naman yun sa Shopee. Palitan nyo lang ng bago, tapos yun, good na uli. Parang wala kayong ginawa, pakita nyo dun sa ano, pag nag-claim kayo ng warranty. Ito, yan, mga iba't ibang klase ng ano, Japan wire yan. Yan yung number 1 na dapat ginagamit. Kasi ito is, magandang klase kasi yung wire na yan. Maganda yung contact, tapos hindi siya nagpupulbos. Tapos, ang pinaka capacity rated niya ay peak niya 90 degrees Celsius yung ano, yung init na kayong ano to. Pero syempre hindi natin siya huwag naman natin siyang i-maximize o lubusin ng 90 degrees Celsius yung ano niya. So dapat laging planado tsaka well complete yung pinaka-ampera. Yung ginagamit ko dyan number 16 tsaka number 18. So this time gagamitin natin is number 18 lang, kasi ang 16 usually ginagamit ko yan pag mga 250 to 400 watts ang supply niya. Ito, lastly, shrinkable tube para medyo malinis naman yung ano natin, wiring natin. Then meron pa ako dyan na dito sa ano, yung pinaka ano, yun, nalimutan ko yung cable tie yan. Marami tayong cable tie dyan, may akunin ko. So yun na nga, yun, misplace ko na siya. So nag-wiring na rin ako, medyo matagal kasi kaya hindi ko na inano sa video. So ito yung relay. So itong mismong buzzer na ano, yan, kinat ko na yan kasi ayoko nang gamitin yung buzzer na yan, napaka sakit sa ano, hindi naman sakit sa tenga, nakakarita lang yung tunog. Tapos yung negative, kumuha ko doon sa mismong supply ko nitong ano, voltmeter. Bali 60 volts yung ano niyan, nakakonect yan, pero okay lang kasi negative naman yan. Ang mahalaga kasi yung positive wire. So ito, testing na natin. So start natin kung destroy it yourself ba itong nagawa natin. Yan, check natin. Pag bumusina tayo, dapat magkiklik. Yun, magkiklik na siya. Busina tayo. Yun, nagana na yung relay natin. So ang kulang na lang natin dito is yung ito, lalagyan natin to ng supply galing doon sa DC converter natin. Yan, naka-ready na rin yan. Yung ano ko na lang siya, ayusin ko na lang yung wire. Lagyan ko na lang ng insulation. Okay, so continuation tayo. Yan, tinap ko na yung ito, yung DC converter. Yan, kita nyo yung ano, input voltage niya is 36 to 72 volts, output niya is 12 volts, ang amperahe niya, max ampere niya is 20 amps. Pero sa nipis ng wire nito, hindi ko masasuggest na kakayanin niya yung 20 amps. Pero ako lang ha, kasi ayoko kasing ano, for safety purposes kasi mahirap na masunugan. Napakanipis ng wire nito. Yung kapal ng wire, oo makapal, pero yung pinaka ano niyan, napakanipis. So kung akong ano, tatanungin, yung 20 amps na yan, I think hindi kakayanin ng matagalan to. So kung bibili kayo nito, I would suggest na i-limit nyo lang sa ano, sa 10 watts. Pero kung busi-busina lang naman, kasi ang busina hindi naman laging babad yan, minsan lang yung gamitin, pwede na to. Okay, so ayan na, nakatap na yan. May supply na to. Tinester ko na rin yan. Okay na rin. Tapos ito muna, ganito muna yung fuse. Ang nilagay kong fuse yun is ano. Okay, start na tayo. Start natin tong ano. Tingnan natin kung may puputok. Yoke. So, kabisado ko naman yung mga ganyan. Usually, ganyan lang ginagawa sa ano. Ganyan lang din ang wiring up sa mga sasakyan, sa motor, sa kotse. Ayan. So, testing tayo. Tingnan natin kung tutunog. Ayan. Ito na yung supply. Yan yung supply. Papuntang DC converter. Testing muna tayo. Isa lang yung testing natin busina. For testing lang. So, ito yung high tone. Tapos,
Ito naman yung low tone. Yung low tone, tama, low. Ito yung high and low. Dalawa kasi yan. Ito yung 500 frequency, tapos ito yung 400 frequency. So, isa lang muna testing natin. Tingnan natin. So, testing. Yo! Okay na. Lakas na ng busina niya. Kapingi na. So, yan. Okay, goods. Lilinisin na lang natin, tsaka paproblemahin kung paano ko imamount to. Ito, itatap ko lang naman yan dito eh. So, ito naman baliktara yan. Anything kung sino maging positive, negative dyan. Walang kaso yan. Walang polarity yan. So, ito yung positive, ito yung negative. Pero pwede nyo pagpalit-palitin. Tapos dito naman yan, tatap lang yan natin dito. Yan, pwede din yan kahit ano, kahit palitan lang kaso din yan. So, once na yung ganda na yan, mas malakas. Okay, so yun, tapos na tayo. Ngayon, sinarado ko na. So, hindi ko na pinakita yung kung paano ko inayos yung wiring tsaka paano ko minount yung kasi panigurado yung babash nyo kasi hindi ko na masyado inayos yung wiring ko. Mabilis ang gawa lang. So, ito, pinapit ko na rin yung circuit breaker. Yung DC na breaker yan. Rated kasi yan ng 6 ampere. So, ang 6 ampere kasi, times nyo yung 60 volts. Yun yung parang pinaka maximum wattage niya. So, pag times yung 60 times sa 6, dun yung makukuha yung total wattage. So, yung wattage na yun, kapag lumagpas doon, itong trip na to, itong circuit breaker na to, magti-trip siya dun sa na yun, sa supply na yun. Kaya mababa lang yung kinuha kasi masyadong mataas tong voltahe nito, kaya mababa lang din yung amperahe. Kung papansin nyo dun sa busina na nilagay ko, 15 amps kasi ang voltahe naman dun is 12 volts. So, okay, drive test na tayo. Testing, lipit mo na. Okay, testing na natin siya. Wala naman pagbabago sa So, nagana pa rin yung mga signal light niya. Actually, yung buzzer na yon connected yun sa signal light, sa hazard, tsaka dun sa alarm ng e-bike. So, pag tinanggal nyo yun, lahat ng signal light nyo di gagana. Tapos, yung alarm nyo, syempre hindi na rin gagana. Also, yung busina nyo. So, importante din yung buzzer na yun para gumana yung Connected kasi siya dun sa pinaka-controller. Okay, game. Testing natin. Busina ba siya? Lakas. Tinatawag na busina. Ewan ko na lang kung hindi yung magsipagtabihan yung gumana. Di ba? Effective. Uy. May aso. Busina natin aso. Okay. So, yun. Shinare ko lang. Okay naman yung natin. So, hindi ko na pinakita kung paano yung wires ko. Panigurado, babas nyo yun kasi madumi. So, sa mga gusto magpagawa dyan, bahala kayo dyan. Mahal ako maningil, tsaka madumi yung gawa ko. Kaya kung magpapagawa kayo, ready kayo ng malaking budget. Kasi nga, mahal ako maningil. So, Diyos, kung gusto nyo magpagawa yun, shinare ko lang kung ano yung concept, kung paano magkabit ng mga accessories sa e-bike. And then, for safety, yun, yung mga kailangan para hindi masunugan or para hindi masira yung mga e-bike nyo. So, sharing is caring, kumbaga sabi nga ni Easy Works. So, yun lang, kung gusto nyo yung video ko, pa-share na lang para malaman din ng mga ibang e-bike user. Okay, salamat!